I've been acting for so long na kasi diba, tulad nga po ng sinabi nila, subaybayan niyo ako sa ganun. And like, parang, siguro hindi ko pa ito nagagawa. So parang room for growth, diba? I can grow from this, and hindi ko pa siya nagagawa before. And then parang I'm thinking of like now, ano ba yung mga hindi ko pa nagagawa eh. It was like either that, and then maybe theater. So who knows, maybe one day down the line, mag theater din ako. But like, I just like new challenges, diba? It's like to challenge myself, do new things. Una, of course, I'm familiar with Albi, pero we haven't worked together. Tapos, when we started, since it's also my first time with Viva Max, and technically it's also my comeback, medyo ito yung first project ko out after the pandemic. Kasi parang may hiatus ako for a while. And then I learned that the girls sort of part of their launch in Viva Max. Ayan. Tapos si Rash naman, medyo familiar ako because he worked with my mentor, Direk Dante Mendoza, and then dun siya nag-start din, di ba? So and he's also Kapampangan ako. So medyo meron na rin kami together. Discoveries, unang-una, siguro prior to a few years ago, before pandemic or what, I never really imagined myself like going into this path. It's not that I don't like it, pero parang mas doon ako sa gusto ko yung film ko, yung art ko, gusto ko talaga ganyan. But then, of course, I also want to be able to go in the mainstream industry. Pero parang, even if we talk about it, lagi akong nagiging, you know, when, of course, syempre may mga formula na art studio, di ba? Parang medyo, meron kagad akong wall. Pero siguro with what happened, like with the pandemic and this, and so when this opportunity came, I'm like, all in, like, kayo na po mag-decide, sabi ko sa mga Viva Boss, you give me the actors. I mean, although the idea, the concept came from my team and my writers. Pero when they said na, okay, you're gonna direct it, pero iba na yung susulat, medyo mag-iiba na yung kwento. I'm like, all in, you do it, I mean, you're paying for it, and it's Viva, so I'm good to go. I'm also putting my trust in you guys, para mas gano'n. Ano eh, nakita ko lang sa kanila na, yun nga, seryoso sila sa ginagawa nila. Kay Albi, siyempre, alam naman natin si Albi, matagal na sa industriya. Tapos yung dalawa talaga, gusto talaga nila matuto. Nakita ko sa kanila na ibibigay nila yung lahat para mapaganda yung eksena, yung mga ginagawa nila sa itong kasalo na to. Yun ang napansin ko sa kanila. Especially kay Direk Au, wala naman siyang pinagkaiba kay Direk Capillante, so hindi na ako masyadong magulat sa kanya. Yan. Cover ko po is, ang Viva Max po, hindi lang pala siya pwede pang sexy lang. Kailangan may acting din po, or may story talaga yung movie. And ang ganda ng ano ni Direk kasi po, gusto niya hindi lang basta sexy lang, hindi lang basta hubad lang. Gusto niya may acting din po. Like, may pinanggalingan po yung pinag-a-actingan namin. And yung sa cast naman po, kaya nagalingan din po ako. Sabi ko, ganito pala ang mga artista na matagal na sa industry. And then with Rush, with Vern, ayun, meron din po akong natutunan like na pwede kong magamit siguro sa mga next ko pong films. Sa akin, yung na-discover ko po talagang yung pinaka-number one kasi talaga si Direk Howard talaga eh. Siguro yung ano po, siya kasi yung director na gusto niyang makita yung natural na reaction mo. So, kung ano yung ikaw, ipapartner mo siya doon, parang ikaw combine mo siya sa character mo, mas madali siyang ilabas. So, ayun, for me, mas naging natural yung acting ko doon, and nilabas ko yung character ko doon, lalo na yung nagpalitan kami ng nagtatalo kami ni Rush sa scene na yon. Yun yung parang for me, na pinaka-natural sa lahat ng naano ko. And working with Albi, hindi talaga ako nahirapan sa kanya kasi parang ang dali niya lang kausapin. Like, parang nag-uusap lang talaga kami. Siyempre kasi, di ba, talagang magaling siya. So, yung acting niya, parang pinakausap niya lang talaga ako na gano'n. So, nalalabas ko din yung pagka-natural ko. Ayun. Pero may iniya kasi wala kaming scene together. Ayun. Yun po. Thinking about your question, kasi ano yung bagong discoveries eh. Like, at sa tagal ko na sa industriya,
kaya parang wala, hindi naman sa wala ka na natutunan, but like, more of, pag may work na, I just go into work mode eh. So it's just, alam mo, parang medyo automatic na sa akin. Like, hindi madali umarte, of course, but there are a lot of things na habang tumatagal ka, mas madali, mas magagawa mo na to make acting easier for you eh. So, parang, siguro like, helping them lang develop habits. Pero like, okay sila eh. They read the script na even before the scenes. So, di ba, eventually, once they put the reps in, gaganon din eventually yun talaga. It's all about putting time into the craft lang talaga. Ito talaga, ito yung parang mas natural ko po na acting formula. Parang hindi ako nag-act, parang ako talaga yun. Yung parang gano'n. Ayun po. How did you prepare for the role? Ano po? Paano ko naghanda sa role na ginampanan mo dito sa Kasalo? Actually po, before po kami sinalang doon, one-on-one po kami ni Direk. Pinag-ano po kami, yung palitan po ng words with Mia. So, ayun po, before po doon, yun po yung preparation po na talagang may matututunan ka talaga kay Direk. Legit talaga, ganda siyang katrabaho. Tapos, ayun po, binasa ko yung script, pero actually, hindi naman po, with Direk hindi lang po lahat ng director, hindi mo kailangang sundan lahat ng script na nakasulat. Like, basta sabihin mo lang yung context, yung content ng masabi mo lang yung mga important details na dapat mong sabihin. And then, ikaw na, parang yung away namin ni Raj, hindi po yun lahat din yung script eh. Kung ano po yung nararamdaman ko na binabato niya sa akin, kung ano po yung, nandun ka sa lugar na gano'n, yun po yung natural lang na lumalabas sa bibig ko, yun po. Actually po, before po ako nag-start sa Bigo, like it's months na po na nag-stop ako nag-start ako ng Viva, months na po na nag-stop ako ng Bigo. And then, pero yung mga yung mga nagko-comments po dun sa mga poster namin, sabi niya, naka-admin lang ako dati dito sa Bigo, yung mga ganun. Tapos nagiging proud po talaga sila na sinasabi nila, kumusta ka na, ganun. Kasi meron din po kasing parang messenger dun sa Bigo. Kinukumusta ako ng mga top ko na mga fans dati. Ayan, and sinasabi nila sa akin na, I'm very proud of you na naabot mo yung mga dreams mo dati. Kasi sinasabi ko din sa kanila na gusto ko din talaga mag-artista. Ayan po, good feedbacks naman po. Marami dito. Yes po, okay po. Okay naman po, basta sipagan mo lang. Ang naman po doon, kailangan mo lang mag-live, like, kanta, sayaw. Kasi kumakanta naman talaga po at saka sumasayaw. Ayan. Ano yung pinakamahal na gift na natanggap mo mula sa followers mo? Siguro po, yung cash na po talaga, nung isang siguro mga 100? Ganun po. Ang laki ah. Okay naman po siya, pero kota-kota po kasi yun. So, hindi naman po siya fix. It's before kasi parang yung biggest fear ko was ma-typecast, you know what I mean? But then like, now parang hindi na possibility yun with everything that I've done, diba? So, I'm just always thankful for the opportunity to work. So, it's really just, diba? I'm just really thankful and happy for it. So, yun nga, thank you sa Viva, thank you sa lahat ng mga nagbibigay sa ating projects. And Para sa akin, si Alvin pa rin. Kasi kilala ko na siya gagawin namin. Wala, mag-uusap na. Mia. Po personally, si Ian Veneracion. Sobrang gwapo talaga. And ano ang gagawin mo kay Papa Nina? Depende sa gusto niya. Charot. Alvin. Joke lang. Guys, medyo weird na sagutin ko to kasi kakilala ko yung mga ipapangalan ko. So, ayaw ko na siya sagutin, please. And crush, ayun, ang question ko, kung may makakasalo kang celebrity crush mo sa kotse, sino at ano yung gagawin mo? Wait lang. Madami. Siyempre, madami magaganda sa industriya. I think, Angelique na lang. Angelique ba?
Si Angelique ang na lang kasi parang hindi masyadong ano. Kasi si Angelique ang same naman kami ng manager, tsaka magkakilala naman kami before. So, siya na lang.